Napakasarap na karanasan na magkaroon ng libu-libong killer bees na lumilipad patungo sa iyo. Sa partikular, ikaw ay allergic sa bee venom. Isang malaking truck na puno ng mga kahon ng pag-aalaga ng mga pukyutan ang nabangga at nabaliktad. Kaagad, nabasag ang kahon ng pag-aalaga ng pukyutan sa sasakyan. 10 milyong honeybees ang nakakalat sa takot. Ang driver ay napapaligiran ng pulot pukyutan at gustong humingi ng tulong. Pero napasigaw tuloy sa takot ang mag-ina sa sasakyan. Napakabilis, ang driver ay bumagsak. Hindi alam kung siya ay nabuhay o namatay. Ang mag-ina ay nakulong sa kotse ng isang pulutong ng mga pulot-pukyutan. Alin ang mas nakakatakot? Ang mga ito ay hindi maliit na pulot-pukyutan na namimitas ng mga bulaklak para gawing pulot. Ngunit ang mga bubuyog ay may napakalakas na katangian ng pag-atake. Agad na tumawag ng ambulansya ang mag-ina dahil sinubukan nilang itaboy. Ngunit hinarangan ng mga pulot-pukyutan ang tambutso ng sasakyan. Ginagawang hindi makapag-start ang sasakyan. Hindi pa ito ang tamang oras. Parehong allergy ang ina at anak sa honeybees. Ngunit mayroon lamang isang adrenaline sa kotse. Nang dumating ang rescue team, natatakot din sa pambihirang kuyog ng mga bubuyog na ito. Dahil din sa temperatura ngayon, lalo pang naiinip ang mga killer bees. Nakahandusay sa lupa ang driver, hindi na humihinga. Wala ring malay ang isa pang kasama sa sasakyan. Gumagamit ang mga empleyado ng carbon dioxide spray para alisin ang mga honeybees sa sasakyan. Ngunit ilang sandali lang ay naubos na ang lahat at hinarangan ng mga pulot-pukyutan ang butas ng gas inlet ng bomba. Nagiging sanhi ng pump na hindi makapagbomba ng tubig. Agad humingi ng foam transport vehicle ang team leader mula sa headquarters. Pero dahil sa traffic, inabot ng 20 minuto bago dumating ang foam truck. Sa oras na ito, biglang lumipad ang isang pulot-pukyutan sa kotse. Sa ilalim ng gabay ng coordinator, isinara ng dalaga ang ventilation door ng sasakyan. Pero huli na ang lahat, may 3 honeybees na lumilipad sa kotse. Sinabihan sila ng coordinator na maupo sila at hindi gumagalaw na parang mga estatwa. Ngunit gumapang ang kasuklam-suklam na bubuyog sa pisngi ng dalaga. Nakita kong malapit na itong gumapang sa aking mga mata. Agad na sinampal ng takot na batang babae ang sarili. Matagumpay din sa pag-iiwan ng lason sa balat. Nagsisimulang mangyari ang mga sintomas ng allergy. Unti-unting hindi makahinga ang batang babae. Kaya ang ina ay tiyak na nag-inject ng adrenaline sa hita ng kanyang anak. Sa wakas ay nagising na ang anak na babae. Gayunpaman sa oras na ito, isa pang pulot-pukyutan ang sumakit sa ina. Tinamaan ng inertya ang babae. This time maganda na. Nawala ang adrenaline. Madi, gaano katagal bago dumating ang tulong? Agad na nakipag-ugnayan ang dispatcher sa mga rescue personnel. Sabihin sa kanila na mabilis na iligtas ang mag-ina. Ngunit ayon sa bigat ng katawan ng isang 8 taong gulang na batang babae, tinatanggal ang mga hindi sinasabing allergy. Sa karamihan, kaya niyang magtiis ng 40 hanggang 50 honeybee stings. Kaya kahit na iligtas, hindi malaki ang pagkakataong mabuhay. Gayunpaman sa oras na ito, muling sumabog ang kotse sa tabi nito. Done it, gumamit ng carbon dioxide spray. Hanggang sa makabomba ng tubig ang ating mga tubo. Kumilos ka, kumilos ka. Sa oras na ito, isa pang driver ng truck ang sumakit sa ulo ng baboy. May mga honeybees na lumilipad sa bibig ko. Gumamit ang mga rescuer ng mga hydroelectric beam para lumiwanag. Lumitaw ang mga eksenang walang katapusan. Ang lalamunan ng driver ay mahigpit na napuno ng hindi mabilang na mga pulot-pukyutan. Ang mga rescue worker ay dapat gumamit ng suction equipment para malinis ang mga daanan ng hangin. Sipsipin ang pulot-pukyutan na parang vacuum cleaner. Sa wakas ay nagising na ang driver. Bakit amoy bubuyog ang bibig ko? Ang mga tauhan sa pinangyarihan ay aktibong nagbibigay ng pangunang lunas. Ang sitwasyon ay hindi nagbago ng kaunti para sa mas mahusay. Ngunit ang foam truck ay 8 minuto pa ang layo. Sa mahalagang sandali na ito, natuklasan ni Barry na maitaboy ng usok ang honeybees. Gumamit kaagad ng pangunahing pressure ventilator upang ibuga ang usok sa kotse. Ngunit sa oras na ito, malapit nang makoma ang babaeng nasa sasakyan. Sa kabutihang palad, hinanap ng coordinator ang mga dokumento at natuklasang may natirang gamot sa syringe. Kaya turuan siyang putulin ang panlabas na kabibi. Sa loob ay mayroon talagang maliit na syringe. Ngunit din sa oras na ito, ginamit ng babae ang natitirang lakas niya para mahimatay. Sa ilalim lamang ng panghihikayat at paggabay ng coordinator, matagumpay na nai-inject ng matapang na batang babae ang kanyang ina. Sa wakas ay nagkamalay ang babae, at ang mga tauhan sa labas ng sasakyan ay gumagamit din ng usok para itaboy ang mga pulot-pukyutan. Ang trick na ito ay tiyak na epektibo. Pababa ng paunti ang mga pulot-pukyutan sa paligid ng sasakyan. Sinamantala ng mga tauhan ang oras para iligtas ang mag-ina. Akala ko matatapos na. Hindi inaasahan sa oras na ito. Isang mas malaking pagsabog ang naganap. Mahigit 15 milyong killer bees ang lumipad mula sa langit. Lumilikha ng sobrang kuyog ng mga bubuyog na kahawig ng buhawi. Pagkatapos ay lumipad sa silangan sa ibabaw ng lungsod. Gumagamit ang mga eksperto ng radar upang subaybayan ang buong ruta. Ngunit bago lumubog ang araw, biglang nawala ang signal ng radar. Ngunit hindi ito nangangahulugan na ang panganib ay naalis na. Dahil ang mga killer bees ay hindi kikilos sa gabi.
Ang temperatura ay unti-unting bumababa, baka naghahanap lang sila ng mapagpahingahan. Ang maswerteng lugar na napili ay ang lokasyon ng eksibisyon na ito. Kinabukasan, gaganapin dito ang isang seremonya upang ipahayag ang isang bagong produkto ng pabango. Dapat sabihin na alam din ng mga killer bee kung paano ito tangkilikin. Sa oras na ito, hindi pa rin naamoy ng amo at katulong ang panganib. Sabik na naghihintay sa darating na bukas. Lingid sa kanyang kaalaman, natipon na ang mga pulot-pukyutan sa mga kortina. Ang sitwasyon sa susunod na araw ay hindi alam, kapag ang amo ay nagsasaboy ng pabango na nakadisplay para makita ng kanyang katulong. Agad na lumipad palabas ang pulot-pukyutan sa ibabaw ng kortina. Nagtakbuhan ang lahat sa takot. Ang pinaka nakakaawa ay itong katulong. Dahil sa epekto ng pabango, naging madali siyang biktima ng pulot-pukyutan. Sa sandali ng panganib, nagtago siya sa swimming pool. Agad na tumawag ang amo sa 911. Ngunit sa sandaling iangat ng maliit na katulong ang kanyang ulo, siya ay inatake ng isang pulot-pukyutan. Paano siya matyagang maghintay hanggang dumating ang rescue team? Buti na lang at matalas ang utak ni Madi. Sabi mo may garden party ka, di ba? Kaya dapat mayroon kang water hose para diligan ang mga bulaklak. Kunin ang tulong ng gripo. Ang katulong ay nagpumilit na manatili sa ilalim ng tubig sa loob ng 25 minuto. Mapanganib na sitwasyon. Mabilis na nakaisip ng paraan si Barry. Mag-unat sa silangan upang hampasin ang kanluran ng mga honeybees. Gayunpaman, ang pamamaraang ito ay medyo magastos para sa mga kasamahan sa koponan. Hinayaan nilang mag-spray ng pabango sa katawan si Diaz, ang pinakamabilis na mananakbo. Pagkatapos ay hayaan mo akong maging pain para akayin ang mga pulot-pukyutan. Si Diaz, na armado, ay sumugod palabas. Nababaliw na tuloy. Sa wakas ay nagawang akitin ang mga bubuyog. Matagumpay ding nailigtas ang katulong. Pero dahil maraming lugar sa katawan ang natusok, nakoma ang dalaga, at ang mga lason na ito ay naglalabas ng lason bawat segundo. Ngunit tumatagal ng hindi bababa sa ilang oras upang maalis ang lahat ng lason. Maliban na lang kung sabay-sabay nating bunutin ang lahat ng lason. Paano ito posible? Gumamit ng duct tape, maaari itong dumikit sa lahat. Ang trick na ito ay tiyak na epektibo. Hindi lang mabubunot ang kamandag. Sa pamamagitan ng paraan, nakakatulong din ito sa maliliit na batang babae na mag-wax ng kanilang buhok. Sa wakas ay nakatakas ang batang babae sa panganib. Huling, isang beekeeper ang late dumating. Hinarap ni Diaz ang isang eksena kung saan natatakpan ng pulot-pukyutan ang buong katawan niya. Sabi ng beekeeper na may pag-aalala, itaas ang iyong kamay, hindi ito masakit. Kanina pa ako tinamaan ng putok, kaya kong harangan. Honey, kausap ko itong mga bubuyog. Makalipas lang ang ilang segundo. Ang lahat ng pulot-pukyutan ay ligtas na sinipsip. Ngunit narito mayroon lamang mga 120,000 mga hayop. Ibig sabihin, mayroon pang 4.8 milyong hayop na nagtatago. Ngunit saan sila lumipad? Sa sandaling ito, libo-libong metro ang taas sa kalangitan. Isang matandang lalaki na nagmamaneho ng isang maliit na eroplano ang nagbenta ng pera ng kumpanya para mabili ito at nagsasagawa ng kanyang unang paglipad. Noong panahong nakikipagbiruan siya sa coordinator sa obserbatoryo, biglang may lumitaw na ulap sa unahan. Iyon ay higit sa 4.8 milyong hukbo ng pulot-pukyutan na nakatakas. Hindi pa siya nagre-react. Ang maliit na eroplano ay bumagsak sa isang pulutong ng mga bubuyog. Ang mga honeybees ay patuloy na lumilipad mula sa pintuan ng ventilasyon. Sa isang iglap, ang kanyang eroplano ay kinuha ng mga pulot-pukyutan. Wala rin siyang panahon para kontrolin ang eroplano. Nang mabawi ko ang aking pakiramdam, natuklasan ko ito. Ang pampasaherong eroplano sa itaas ay lumilipad patungo sa akin.